Sa video na to, susubukan natin itong budget gimbal from Ouch One. Masakit ba? Ouch One. So ito yung gimbal, meron tayo ditong mga buttons. Meron tayo power button and record button. Meron tayo zoom in and out button at meron tayong focus seal. Meron na rin siyang tripod mount at yung tripod. Sa gimbal, merong mga settings katulad ng pan follow, full follow, lock, POV. Meron din siyang steel plate para sa fill light. Ang kagandahan dito, meron siyang removable battery na hindi natin makikita sa ibang gimbal. So, mas madali ito dahil kung may extra kang battery, pwede mo siya agad palitan. Meron din siyang app companion para ma-utilize yung features ng gimbal na to. Double press lang para bumalik siya sa default position. So, ito yung panning. Ito yung follow, lock, at yung POV mode. Meron din siyang tinatawag na inception mode or yung vortex mode na feature. Sa app nga pala na to, makikita nyo na rin yung mga settings ng gimbal at meron ding settings ng camera. Meron parang tutorial dito na pinapakita kung paano yung movement ng camera. And meron din siyang fill light sa likod na may 3 level. Press mo lang ng 1, press twice, and press ng 3 beses para mabago yung levels. Isang magandang feature nito ay meron siyang AI tracking. So meron siyang face tracking, body tracking, at object tracking. Meron din siyang mga gesture controls like fist, palm, OK gestures, etc. So, ito yung sample ng walking with a gimbal. Isa lang sa napansin ko dito ay hindi accurate yung sa manual mode. Bakit ko nasabi? So dito, kung mapapansin nyo, ini-scroll ko yung shutter speed, pero makikita nyo dito sa bandang baba, magkaiba sila ng value nung nasa taas. Same din sa ISO. Malaki yung discrepancy nila. I'm using Canon 30 Premiere pero pagka nakalagay na yung case, hindi na halos ma-hold nung gimbal kasi masyado siyang makapal. And mahirap din siyang balansehin dahil malaki yung lens. Isa sa napansin ko dito yung kahit siya nakalock, pag tinit mo ng sobra, tas binalik mo, yun na yung position niya. Dapat kasi pag nakalock siya, as in lock lang siya, hindi ka pwedeng mag-pan, hindi ka pwedeng mag-roll, at hindi ka rin pwedeng mag-tilt. Yun yung isa sa issue na nakita ko dito. Pero hindi ko sure kung etong unit lang dahil pinahiram lang sa akin to. Siguro medyo mabigat lang yung cellphone ko, kaya ganun. Pero tinest ko na rin to sa Poco X3 Pro, ganun din siya. Siguro dahil maliit lang yung tilt angle compare sa mga ibang gimbal, pero okay naman yung gimbal na to for the price. Isa pa dito, yung battery level, hindi siya accurate. So parang may 2 bars pa tapos namamatay na lang yung gimbal. Write down in the comments below kung ganito rin yung issue sa inyo.
Yun lang yung quick review. Ginamit ko rin nga pala to sa wedding, so makikita nyo rin yung video dito. So ayun, susunod gagawa ako ng mga mas maiksing video tutorials para sa mga aspiring video editors or sa mga meron na ring experience. See you in the next video.